medyo strict yung kliyente. Kasi may ni-refer si Lay, unang sentence pa lang 'di na sila magkaintindihan ni client. Gusto ni client fluent in English. Tapos sabi niya dun sa mismong Zoom na mismo nandun na yung ano, yung candidate, sabi niya sa candidate, i-park mo na yung candidate ta's nag-usap kami, hindi na pina-continue yung interview. So, 3 yung kailangan niyang Afolio bookkeeper. Yan, para lang alam niyo yung mga hiring, isa-isahin natin yung hiring and paano niyo masu-sure na baka makahanap kayo sa LinkedIn ng ideal client niyo. This is my this year, ilan na yung 3 yung galing sa LinkedIn ko ngayon, sunod-sunod sila, yun. Tapos tingnan natin yung gap, gusto ko kasi makita marami nag-a-apply sa inyo, may experience naman sa corporate, tapos hinahanap ni client yung 1 year experience sa US saka sa EU 'di ba marami akong nababasa. Parang yung iba tuloy, paano kami makakapasok, wala nga kami experience, eh. Tinanong ko pa si Sir ano, si Sir Ro Jo si Sir, Joyner Gamboa, mukhang busy rin sila kasi nga marami rin naghahanap. I think kahit ano lang, Afolio webinar puwede, certificate than experience. Kasi ano lang naman alam ni Sir Rapi yan, nadaanan niya na lahat ng courses sa loob. More on navigation lang, pero ang key lang lagi dun sa hiring yung concept, paano mo siya intindihin. Analytical 'no. Sige, antay tayo konti. Unahin muna natin mga job hiring ko para makita niyo kung gaano kahirap din mag-recruit ng taong fit dun sa hinahanap nila. Kung nahihirapan kayong maghanap, nahihirapan din po kami maghanap ng tao. So, parehong mahirap, tama? Ang hirap. Kaya nga minsan sila tumutulong sa'kin kasi hindi ko na alam kung nasaan sila, naubusan na ako kung nasaan sila, eh. Yun ang ano, yun ang akala niyo lang mahirap maghanap ng trabaho pero mas mahirap maghanap ng tamang tao. Yan ang totoo. Uy, marami-rami rin tayo. Sige tapos puwede tayong mag-Q&A ha, kasi i-maximize natin yung time natin kasi baka by August busy-busy na ako kasi alam nila yan sa Singapore baka mag-full blast na yung mga trainings tsaka client getting, mag-iiba na yung tatahakin naming activities by August. So, kailangan mabilis kami. So, pero I'll make sure naman Sunday, ngayon lang tumakas ako sa klase ko dapat hanggang 8. Pero Sunday, tuloy-tuloy yung Sunday namin as promise. Okay? Anong oras na? Sige, start na tayo. Anyway, dun sa mga newbies, pa-type naman yung first timer. May nakita ko na yung pa-type 1 kung first timer. Then type 2, 3 kung ilang taon na kayo sa AP, mga 4 na taon siguro iba dito. Mag-aanib na yung iba, mag-a-anniversary na si AP. Sino first timer? Bogi Karina. Hi Nisa, ayan, pa-welcome. Kasi bagong, hi Grace, ayan, dami rin para, 4. 5, 6, 7, 8. Uy, 8 sila. Sige, welcome dun sa mga new pumapasok pa. Welcome sa mga bagong pasok. Ay, marami pang pumapasok, Beb. Wala naman akong co-hosting dito. Anyway, sige. Okay, so start tayo. Share ko yung, ano ko punta? Share ko sana yung link. Punta ako sa kabila. Pero while waiting, hi, first time. Totoo ba, Hilda? While waiting, pa-type naman yung struggle nyo right now. Ano pa rin yung pinaka-struggle nyo? Ano yung naoobserbahan nyo dun sa application nyo? Sa mga first-timers, saka sa mga naturuan ko, tapos wala pa rin umiepekto sa turo ni Miss Yan. Ano kayang problema? Diba? Ano kayang problema ko? Ano yung nakikita yung nahihirapan kayo guys? Kung nasa keyboard kayo, pa-type naman. No experience. Pag sinabing no experience, walang experience sa corporate, Karina. Magkaiba yung no experience sa wala talagang, ang walang experience siguro online, tama ba? Pa-unmute ka rin. Yes po. With No experience sa online. US or Australian clients. Pero anong industry mo sa local? Anong trabaho mo? Anong All are accounting assistant po.
Ano basically, AP, AR? Lahat po, like, bookkeeping, payroll, magagawa ng financial statements para ipa-check sa auditor, mga ganyan po. So para ka ng Internal auditing. general accountant ka to be exact. Ganyan din ako. Yes po. So, sige, balikan, magandang tanong yan. Sa mga first-timer, kasi sabi ko nga sa inyo, kung nakilala nyo na ako, way back 2021, same you, wala rin naman ako experience sa online. Ano yung unang ginawa ko para makapasok sa online? Join ng community, first, eto, nandito na kayo. Second is, tinuruan ako paano gumawa ng tamang resume yung Canva, tapos sumunod online jobs. Pag naalala ko kung paano ako ganun lang ako nag-umpisa, online jobs, attend ng mga webinar, mga free. Kada attend ko ng webinar, ina-apply ko. Pag dumating na sa interview, alam ng mga nag-coaching ko yan, pagdating sa interview, iba ang approach ng international client sa Filipino setup. Tama ba? Mas madaling ma-hire sa Filipino setup eh. Alam niyo kung bakit? Ako nung nag-accounting officer, parang wala na silang choice, wala ata nag-a-apply. Ako na lang yung pinaka-applicant, tinanggap na nila ako. Given yung experience. Totoo. Tapos ang in-applyan ko pa accounting officer sa Kabuya, sa ano yan, San Pedro, tapos naging accounting, pagtingin ko sa job description na, yung role ko na, manager na daw ako. Sino ba naman ang ayaw sa manager? Controller daw. Diba ang bigat na responsibility? Ako, magkaiba kasi account officer sa manager tsaka controller, tama? Pero nung pinirmahan ko na yung kontrata, controller daw pala. So wala akong magawa, parang hold up, manager ka na. So doon nagsimula yung accounting manager title ko ng 2017. So pero again, parang kasabi ni Karina, end-to-end bookkeeping yon, alam ko na yung mga process. So sige, balikan natin yung pinaka-questions mo. Pakisulat yung mga bago dito, ganun magsa-start. Gawa kayo ng online jobs, gawa kayo ng LinkedIn. Second is, ayan, lagi kayong attend ng free webinar kasi sa online, magkakaiba po yung hinahanap ni client na tools. Iba ang Pilipinas tools, tama? Wala tayong software sa Pilipinas, Excel. Meron man SAP. Pero si SAP, hindi siya commonly used sa US tsaka sa Australia. Kaya dito ulit nagkakaroon ng gap. Hindi marunong yung iba mag-QuickBooks, tama? Tsaka Zero. Ang tanong ba guys, hindi ba natin kayang mag-aral self-learn dun sa mga software? Kasi free naman yan. Free yan, 30 days, gawa lang kayong account. Tapos yung iba, until now, sorry siguro naman hindi na tayo lahat mga bata dito. I'll be honest and frank. Guys, libre ang gumawa ng account sa QuickBooks. Pero ang tips ko sa inyo, pag gagawa kayo ng QuickBooks accounts, ibahin nyo, wag nyo gamitin yung personal email nyo. Bakit? Kasi later on, pag marami na kayong client, mahahalo yan sa personal account nyo. Ganyan po ang nangyayari sa akin, nahalo yung Marian Labonete, lahat ng access nandun. So, kung nagsisimula kayo mag-freelancing or kung wala pa naman kayo sa mga 2 to 3 years, gawa kayo ng sarili nyong account separately. Pati sa application nyo. Bakit? Minsan hindi nyo napapansin nag-i-email si mga HR, tapos napunta sa spam. Sino naka-experience nun? Sige, pakita ko lang saglit yung email ko kung ba't ko to sinasabi. Grabe, sabog-sabog yung personal email ko hanggang ngayon kasi doon nakatag yung online jobs ko. Tingnan yung, kakapitaan ko lang kayo ng aking, para isang tip yun sa inyo habang nagsisimula kayo, ha? Ano natin lahat, i-maximize natin yung mga natatandaan kung anong naging na-encounter kong problem nung nagsisimula ako na wag nyo nang gawin. Kaya ang dami kong email, may marian.labonete12 ako kasi doon naman yung mga subscription, mga newsletter. Kung nakakatanggap kayo ng email sa akin, marian.labonete12, hindi yun ang totoong email ko. Ano lang yun. Ibang email yun. Pakitaan ko kayo bakit kailangan nyo mag-separate ng email. Wala nga. Sige, ano pa? Ano pa yung mga nakaka-encounter yung problem? Tapos pwede kayong mag-unmute para mas more, ano tayo, mas engaging. Marami-rami din pala tayo. Sa mga first timer. Hi Judy, anak. Dito pala ako sa kabila para mabilis. Sorry. Hintay lang kayo, wait lang.
Marami-rami tayong tuturo para isa na lang, especially do'n sa mga newbies. Tsaka yung mga CPA diyan para alam niyo rin ano yung hinahanap namin 'pag interview. Lalo na yung kliyente namin si Carol, kung ano yung hinahanap niya do'n sa candidate. Naliligaw na ako. Yan, dito tayo sa kabila. May mga tanong ba? Makikita niyo sabog-sabog yung ano ko. Naku. Ayan. So, personal email ko 'to guys, Ang ginawa ko sa sobrang dami, nilagyan ko ng ano, sa gilid. Tapos dito online jobs. Hindi ko na maalala yung online jobs ko. Eto, ay online jobs course. Basta meron ako isa ditong online jobs na magno-notify siya 'pag dun siya galing sa online jobs. Ano nga ba? Ay, hindi ko na maalala. Tapos mga client ko dati, nilagyan ko ng AA, tignan mo mga client ko dati. Mga online jobs. Wala na, wala na. Itong AA online jobs. Kapag nakaka-receive ako ng ano, nagche-check ako ng emails, dito na lang ako tumitingin. Nakita nyo? Kapag hindi kayo gumawa ng email, mahahalo sa personal nyo. Tingnan nyo, ang dami ko ng online jobs invitation mula. Ito may bago. Kailan lang to? June, July. Kung makikita nyo, mula 4 years, 800 na yung nag-reply sa akin, kausap ko sa online jobs. Gets? So, dapat ihiwalay nyo yung ano. Ibig sabihin, out of 4 years divided by ilang years. So, di ba, ang dami ko nang nakapansin sa akin out of, hanggang ngayon, may natatanggap pa din ako. So, clear ba yung tips ko sa inyo? Mag-separate kayo ng email? Bakit? Sige. Miss Interview po, teka lang. Meet lang po natin na si Miss Jagina. Ano po ulit yung tanong, balikan natin? Tips for US client. Ang tips ko, ano munang industry yan, Miss Melody? Bigyan ko kayo ng tips for your interview. Final interview, kami sa Staswise, the way we do the interview, binibigay ko yung profile ng client. Kung sino si client sa LinkedIn. Hindi ako natatakot na bakit binigay mo yung profile. Kasi para si candidate makapaghanda, sino ba yung kausap niya? Ma-review yung website, tapos makapag-prepare siya. Para pag tinanong, before pa mag-interview, alam mo na kung sino yung gusto mong makatrabaho. Nakukuha nyo. Yung culture, kasi makakatulong yung culture para pag in-interview kayo, ano yung hinahanap niyang culture mo na pareha kayo. Nakuha nyo? Kasi ganyan yung ginawa ko kay Bedrock. Gusto ko kay Bedrock, tapos talagang minanifest ko yung culture niya, gusto ko yun. Yun, natanggap. Okay? Anong industry po? Yun, Miss Melody, sorry. E-commerce. Okay. E-commerce. Pag e-commerce, notes po kayo dito bigyan ko kayo ng tips kasi ito po yung naging niche ko for the last 2 years. Lagi po tayo nagwawagi. Final interview, alamin mo ano ba yung pinaka-pain points ng e-commerce. Unang-una, ang pain points po ng e-commerce is profitability tracking. Reconciliation, mag-notes po kayo, reconciliation ng mga bank account, tsaka reconciliation ng sales, tsaka payment gateways, tsaka cost of goods sold. Normally, pag sa interview, hindi po si client ang magtatanong, ikaw po ang magtatanong kay client, Melody. Tanungin mo, ano bang, naturo ko to sino ba yung nag-enroll sa coaching ko? Tinuro ko to, tatandaan nyo ba? Kayo ang magtatanong, ano po ang current situation nyo right now na gusto nyong maagad na ma-solve? Saan po kayo nahihirapan? Magtanong kayo kung saan sila nahihirapan, tapos alamin nyo ang solusyon sa saan sila nahihirapan. Mag-tailor kayo ng solusyon na para dun sa problema niya. Ayan, so good. BA ka na nila. So sabihin mo, kung interview ka na, sabihin mo, ang napansin ko ang problem ng mga e-commerce client, tama ba? Nahihirapan tayo mag-track ng profitability per product? Tama? Mahirap yun kasi isa-isang piraso eh. Cost of goods sold. Tama ba yung pag-charge natin ng margin? Tama?
Naintindihan ba ng accounting yon? Tapos, sunod is bank reconciliation kasi maraming credit card. Tama, maraming credit card. Sunod, payment gateways kasi normally, ano siya, Amazon, Shopify. Normally, parang imagine niyo si GCash siya kasi Banco de Oro. 'Di ba pag nagbabayad ng GCash, nagbayad sa GCash, yung order nyo sa TikTok, ililipat ni client yung pera sa GCash papuntang bangko. 'Di ba? Less na yung fees. Tapos yung recording nyo ng sales, hindi naman yung kung ano yung pumasok, yun na yung sales nyo. Tama ba, Melody? Hindi lahat ng pumasok sa bangko sales. Tama? So ngayon, as an e-commerce bookkeeper, you have to identify na hindi lahat yon net of sales na yan. May kasama pang cost, saka fees, charges, etc. Ayan. Okay ba, Melody? Yun yung mga, sunulat mo ba yung mga tatanong mo? Kasi pag natanong mo yung mga problema nila at ang solusyon na buon is reconciliation do sa mga problemang yon, makukuha ka nila. Ang solusyon lang naman sa bank reconciliation is completeness of financial transaction, which is bank statement and credit card. Tama? Tapos naintindihan mo lang yung flow. So, tanungin mo, client, meron ba akong access sa Shopify? Kapag ako ang hiner mo, bigyan mo ako ng access sa Shopify para mahugot ko yung lahat ng sales sa loob. Kapag limited kasi yung information mo sa e-commerce, hindi ka makakagalaw. At maganda, VA ka na nila. Ang nangyari kasi sa mga e-commerce bookkeeper, hindi nila kilala yung mga back-end, yung mga admin, yung mga product analysis. Tama ba ako, Melody? May mga product analyzer dyan eh. May mga BA na nag-encode doon sa likod ng mga cost of goods sold. So, dapat kilala mo sila. Kasi sila magbabato sa'yo ng information. I-collate mo lang yung mga information. Hindi ka mapagtrabaho kapag hindi ka pinakilala at hindi ka binigyan ng access sa lahat ng tools na meron sila. Kay Shopify, kay kung ano maraming A2X, 'di ba? May ganyan sila. Okay, clear ba 'yon? Nasagot ko ba? Okay na tayo, papasa ka na, no? Arlene David, CPA. Sige, CPA ka. Anong, Arlene, ang industry mo sa Pilipinas? Anong pinaka-skills na bit-bit mo sa pagiging online? Ano kaya? Sa mga AR officer. Sa mga lahat dito, kahit hindi po CPA, ang i-emphasize nyo, doon po kayo mag-apply sa unang, hindi po lahat ng nakikita nyo, lahat ng i-post ko, applyan nyo. Bakit? Madidisappoint kayo kasi hindi kayo mapapansin. Lumapit po kayo doon sa nakita nyong bookkeeper na malapit sa industry nyo muna. Pagtyagaan nyo muna. Dapat, kaya nga magkakaroon habang tumatagal, magkakaroon kayo ng niche. Kasi ang malaking niche is e-commerce, real estate, property management, accounting firm. Ano pa? Sulat natin yung mga most commonly hinahanap sa yan, ng agency tsaka service-based lang, consultancy lang. Pero yung 5 yon, madalas yan, real estate. Kaya nagkaroon sa community noon ng mga training doon kasi yan ang talagang hinahanap. Pero make sure, pag talagang desidido kayo, make sure mag-research kayo. Kompleto na ngayon, may AI na ngayon. Grabe, nung panahon namin walang AI. Ngayon may AI na all you have to do is magbasa, magtanong, manood ng mga free webinar natin. Yun, tuloy-tuloy yun. Okay? So, AR officer daw siya pero CPA. Pero ang mapapansin niyan, sino ba yung naturuan ko dito ng itsura ng resume? Paano ba kayo gumawa ng resume? Ano itsura resume niyo? Baka naka-word file pa, Miss Arlene. Meron po kay Coach Ira pero wala pang courses. Wala pa this year. Ano itsura? Nakakaan ba naman? Pero, ano ang pinaka-itsura? Yung pagkakasunod-sunod. Tinuro ko to sa coaching ko, di ba guys? Nakita nyo ba yan? Alam niyo Sir Rapi. Sige, bigyan natin sila ng chance na makita yung itsura na yung hinahanap namin sa resume. Baka nakalimutan ng iba kasi kami ako pag tumingin ako guys ng resume, tinitingnan ko agad picture. Minsan walang picture. Although naka-ATS sila pero walang picture, gusto ko may picture sana. Tapos CPA, tapos meron ako napagalitan. Nakukulitan na ako sa kanya, hindi raw siya matanggap. Tapos pinareview ko yung resume niya.
nagme-message sa Viber ko, wala namang problema mag-message sa'kin sa Viber, pero nakailang ulit na ako, sabi ko, "Palitan mo yung resume mo, iangat mo yung work experience." Nasa dulo, nasa third page. Ang inuna niya yung ano niya, mga educational background tsaka certification, hindi namin kailangan yon. Paki-review yung resume niyo, ano yung nasa una na resume niyo? Patingin nga, ano una? Sige. 'Pag hindi ganito itsura ng resume niyo, hindi kayo papasa. Sige, pakitaan ko yung sample resume namin na hinahanap. Na ako until ngayon yan din yung itsura ng ano ko, ng resume ko. Ipapakita ko dito. Eto, yan. Sample resume, kukurutin ko kayo, sige. Yung mga ay sorry sa mga bago baka magulat kayo, nangungurot si Miss yan. Ano? 'To. Ulit. Sige, review tayo guys, yung mga newbies. Sa mga wala pa experience sa online, ganito gawin niyo. Eto, screenshot niyo na 'to, ulit lakihan ko. Ganito dapat lang itsura, one pager, wag niyo na kaming ipinapalabok sa resume niyo guys, hindi namin kailangan. Tsaka sabi ko nga dapat may loom. Very straightforward kami tumingin, eto pangalan, alam mo una ko tinitingnan work experience agad. Bakit? Tapos si Carol, bigyan ko ka-idea yung ano, agency firm sa US. Pakilagyan nga po, padagdag 'to sa tip, pakilagyan po kada experience niyo kung anong industry. Bakit? Do'n namin ikaw e-commerce ka, nanggaling dito sa e-commerce, real estate. Huwag niyo na kami pahirapan i-search yung company kung anong industriya sila. Kuha. Bakit? Nakakatulong sa mga magsi-screening niyo na HR kung swak kayo dun sa requirements namin. 'Di ko kayo nakikita, ayaw niyo magbukas ng ano, 'di ko alam kung naniniwala. Totoo ba, tama ba? Mabilis naming ma-filter yon. Hi Karina, 'yan, gusto ko 'yan, nagkikita kayo, 'di ba? Mas natatandaan ko, alam ni Miss Emma yan 'pag nagso-show up kayo natatandaan ko. Maliban sa mga sa Rappi tsaka mga anak ko, alam nila 'yan. So ngayon, ganito siya tumingin. Tinitingnan niya anong industriya tapos sabi niya sa job requirement kailangan may logistic experience. So, nung kini-interview siya, "Can you walk me through your resume?" Ta's hahanapan niya dito kung sinong industry yung ano yung experience mo. So, ang tip ko sa inyo kung mag-a-apply kayo, 'wag niyo applyan lahat. Lahat na makita niyong post ko, "Miss yan na-apply ako." Kung kaya niyong malapit sa industriya, halimbawa e-commerce, ako kasi manufacturing, kaya nga ako napunta sa e-commerce kasi magkapatid yang dalawang 'yan, tama. So, dahil e-commerce na ako, kaya ko ng applyan yung mas straightforward na industry, mga service, tama, madadali na 'yan, eh, agency, tama, hindi complicated. Tapos one pager, tapos dito sa gilid lagyan niyo ng areas of expertise. Malabo ba? Bookkeeping, recon, si AR daw, si Arlinda with AR. Tapos kung nakikita niyo yung tax preparation, kaya ko 'to ibibigay sa inyo para alam niyo kung ano yung na tatahakin at aaralin niyo soon, tama? Hindi pa pala ako nagta-tax, susunod lalagay ko 'to sa roadmap ko, Miss Emma. Mag-aaral ako ng tax para may malagay ako, may certificate ako. Hanggang maging fully confident kayo na kaya niyo nang gawin 'yon kahit wala kayong experience, through courses, naiintindihan niyo yung mga language. 1099, W2, 1145, 1145, 1020S, tama? K11, 'yan. So, tapos soft skills, ayan puwede niyong gayahin 'to. Tapos 'yan, ganito lang kami kasimple guys, 'wag niyo na kaming ano, 'wag niyo na kaming masyadong ano, pinapalabok. Ayan, sa Jobs 180, ganito lang guys kasimple ha. 'Wag niyo na pahirapan ang mundo niyo. Saan ko ise-send? GCash? Charot. Sa group ba? Se-send ko mamaya dun sa FB group? Saan ko se-send? Ano Ali, ba? may kumain ko. Ay, tatapin kayo mo itong mga yan Ano daw? Kakain na? Sige, kain tayo. Ha? Sino nangingi ng copy? Gusto mo ma-screenshot? Saan ko papadala? Sino nagtanong yun? Tani, Cavite. Ano pa ang paano padala? Sige, sisend ko dun sa community naman tayo, di ba? Ay, Gmail! Ang dami yung Gmail, Ge. Paano ko makukuha Gmail? Basta ano mo ako, message mo ako sa group. Tapos isisend ko sa community para may copy kayo. Madali lang yan. Okay, clear ba to?
Magagawa niyo ba muna bakit po namin 'to tinuturo kasi as agency owner, ang tip ko ulit lagyan ng gilid-gilid kung anong industriya tapos aralin niyo yung mga tools tulad nito Zero, ano ba 'to? Ako rin naduduling, oh. Zero alam niyo na ba yung Wave, Drake, ito sa pang-tax 'to. ClickUp, alam niyo yung ClickUp? Ano, project management Slack. Dapat 'tong mga 'to mag-install na kayo sa laptop. Yung mga magta-transition, tatanungin niyo kami anong laptop, dapat yung medyo mabilis yung processor. Regardless of brand, Dell yan, HP yan, wala sa brand, basta mabilis yung processor ang tanungan dito. Makakapag-Excel ba agad, makakapag-open ng Excel, mabilis ang Wi-Fi, maganda camera, maganda headset. Clear? Yung apat, internet, mabilis ang processor, hindi naglalag. Headset, ako lang headset ngayon, pero dati meron akong magandang headset na noise cancellation, lalo pag may tumitilak. Tsaka camera, guys. Mag-invest kayo doon. Lalo pag interview, gandahan nyo yung mga background nyo. Matuto kayo magpalit ng background, wag sinampay ang likod, ha? Tsaka bata nagtatakbuhan during interview. Mga asawa nyo nakahubad pa doon. Nagbibihis. Maraming ganyan. Oo, meron ganon. Specific, hindi naman pa specific company, industry, Miss Emma. Okay, binabaran ko na para maintindihan nyo. Tapos certification, yung Zero certification, kaya nyo magawa yan. So again, mag-take time kayo mag-review sa Zero kung gusto nyo ng AU. QuickBooks Online, libre po yan ang certification. Tapos other certification na lang kung gusto nyo kumuha sa ibang TESDA or something. Pero may nagtanong nabasa nyo sa community, nakukulangan sila sa TESDA. Kasi nga, dapat kasi ang pagtututo po ng isang bookkeeping real life experience, Mr. Benny, tama? Ang totoong battle po yung sa opisina talaga, yung talagang kayo yung pinapagawa. Kasi pag tinuruan lang kayo through, ito gawin mo, pindutin mo, hindi eh. Talagang dapat na hands-on nyo. Power supply, mag-invest lang kayo sa mga generator na maliliit. Mahal lang, genset eh. Sir Rafi, magkano genset mo? Binili ko wala pang 7. Kaso ano siya, diesel. Ayun, mga ganun, mag-invest kasi tulad yun, nag-uulan, run out. Ang certification po. Magsasuggest lang ako doon sa, nakalimutan ko kasi replyan nyo sa TESDA eh. Sige. Ako, nakakuha kasi ako ng, ng problem dyan sa TESDA. Ang ginawa ko, self-aral ako ng Zero. Yung, kasi di ba ang manual accounting is nag-start sa journal entries eh, di ba? So, ang ginawa ko noon, meron na akong first idea about the Zero. Kung ano yung result doon sa final niya, mga balance sheet, income statement. Yun ang ina-analyze ko. Ako lang mag-isa nag-analyze. Then in-apply ko yung kung paano yung itsura ng bank statement. Yun ang ginawa ko kasi nung nakapagtinuruan ako ni Coach Roma kung paano i-upload. So ginawa ko, nagsikap ako. So yun ang first step ko, nagkaroon ako ng idea. Nagawa ko sa Zero pero sa QuickBooks hindi ko nagawa. So very magandang kung may mga nag-aaral ng TESDA, 'yun ang gawin yung parang Training. tasting. Para siyang sa parang sa QuickBook, parang test drive gano'n. Makakatulong sa inyo para ma-analyze niyo kung paano tin-translate yung manual accounting sa sa Maganda Zero. yon. So, sir, journal entries yan, i-encode mo isa-isa sa software. Hindi, ang ginawa ko, yung journal entries niya, inanalyze ko kada entries kung paano siya papasok sa bank statement. Kung papasok siya Tama. ng payment ng cash, expenses, expenses or income or payables. So, pagpasok nun, siyempre may mga corresponding account, may mga corresponding chart of account. So, ako nag-adjust inanalyze ko from the very beginning kasi kailangan ang maintindihan natin paano siya nag-translate from manual accounting to sa software. Pag nakita mo yung paano nag-translation yung journal entry doon sa software, madali ka ng kahit na hindi ka nag-aral ng accounting, pag naintindihan mo, mas madali mo maiintindihan. Sir, natago mo pa yon yung Excel mo na yan? Hindi, nasa akin kaso hindi ko alam kung maiintindihan nila kasi ako gumawa nun eh. Ako Oo. sarili kong analysis yun eh. Maganda yan. Alam niyo yung mga practice set na simple journal. Practice set, yes. Tapos, Practice set yan. ilalagay niyo siya sa QuickBooks.
Kasi pag Mm. nalaman nyo yun guys, although wala lang tayong ganung mga training, pero kung kaya yung, hahanap ako ng sample, transaction, tapos ilipat nyo sa QBO, sino ba hindi pa marunong magtalagang accounting software or anything dito? Let's be honest, kasi mahihirapan tayo pag isa sa inyo talaga hindi alam gumawa ng QBO. Kasi iba-iba tayo ng level of, level of experience. Iba dito kakagraduate. Kami kasi senior level na kami, sorry to say. Di ba, Ma'am Emma, nandun na kami sa hindi naman kataas-taasan, pero kaya na naming maintindihan yung level of accounting. Tama? May nagtatanong sa amin sa Miss, ano entry dito, nangutang si ganito. In-entryhan ko lang siya, sabi ko, advances from from the owners, tapos i-loan mo. Di ba hindi mo maintindihan yun pag di man intindihan yung ang balance sheet sa balance sheet, hindi pwedeng magsabay yun. Depende, tama? So yung tanong ng certification, libre po yan, kaya sa online. Meron bun test. So meron naman din sa YouTube how to get certification, you can do research. Okay? Isang tip po dito guys, hindi po tayo spoon feeding Again, hindi ako sa nagsusungit, pero let's be honest, pag freelancer ka, you have to be resourceful. When you say resourceful, libre na po lahat sa YouTube yan. Ang gagawin mo na lang, dito ka may iPad, tapos dito ka, nag-aaral ka dito sabay. Tama? Kasi hindi po ChatGPT lahat ka. tayo bigay. Tama sa ChatGPT. yon. Resourceful in a sense na pag hindi nyo na kaya, tanungin nyo yung community sa Sarapi, sumasagot yan. At isa yan sa mga sa QuickBooks saka Zero. Okay? Okay. Nasagot ba natin yung mga walang experience pa sa freelancing tapos papasok na? May hindi pa kayo, ano pang kailangan tulong nyo doon? Coach, pwede mo. Yan, okay. Anong tulong pa kailangan nyo doon? Clear ba tayo sa mga nagsisimula? So, una-una ulit tayo. Nasa community, pag may sinabi si Miss Yan na free webinar, attend. Kasi minsan random si Miss Yan magpa-webinar, kagaya nito. I-jump ako to, tuturuan ko kayo sa LinkedIn. Tapos sunod, online jobs. Gawa lang kayo ng 2 account. Mamili lang kayo, LinkedIn, online jobs. Tatanggalin ko na si Upwork, napakamahal guys. I want you to concentrate on FB, LinkedIn, tsaka online job sa pag-a-apply lang. Bakit sa FB? Marami, di ba, kung binibigay sa FB group, mga community, alam niyo naman yun kung nasang community kayo. Pero be mindful din sa community. Minsan may mga scammer, di ba? Nagpo-post, bilang i-invite ka sa Telegram. Di wow. I'm looking for a bookkeeper. ASAP. DDM mo, can you send to the Telegram? Ay, patay. Alam ko na yan. Tawa si Judy, di ba? Ang dami dyan nagkalat. Iba't ibang foreigner. Sana jojowain, kaso hindi naman. Scammer. Pupunta ka sa Telegram nila. So, red flag yon. So, doon lang tayo magpo-focus. Okay, ang goal natin, magka-client kayo. Tsaka alam nyo kung ano yung nangyayari ngayon sa mundo ng, hindi na freelancing Ayoko nang tawaging freelancing. Workers tayo na remotely. Tama? Sige, sino dito gustong freelancer lang? When you say freelancer, ayaw nyo nakatali oras na sa 8 to 5? Gusto ko, gagawin ko yung gusto ko. Parang ako, ganon. Sino yun? Type 1. Kung sino yung gusto lang yung ganon. Para maturuan ko kayo, paano kayo magiging ganon. Depende sa preference nyo, tama? Okay. Sino dito yung gusto lang magtrabaho ng maging alipin sa gilid? Yung okay ako, 8 to 5. Bayaran mo lang ako. Marami akong bayarin. Sino na? Number 2. Di ba? Walang sumagot. 2. Ayaw na nila ng freelancer. Kasi may pros and cons kasi yan. Kaya, walang tamang sagot. Ano nyo lang yan. Preference. Okay? Sige, 2 for now. Okay, clear. Para alam ko lang kung saan tayo papunta. Ano pa possible? Ang possible ask ni client ulit tayo. Sige, bigyan na natin ng daan si Tani Cavite. Depende sa industry. Nabigyan ko na sa e-commerce. Tama? Sa real estate, ang tatanungin dyan, again, may AI. Ano pong common na tinatanong pag real estate client? Anong commonly asked question? Ang tanong na lang, naiintindihan nyo ba paano gawa ng solution? Every industry, hanapin nyo lang lagi ang pain points at gawa nyo ng solusyon. Tama? Ang tanong, gaano kayo ka-confident gumawa ng solusyon kay client na hindi kayo nangangatal? Anong susi doon sa hindi kayo nangangatal?
nasa utak, AI. nasa puso, so ang pagkakaintindi sa full cycle of accounting. Yung kahit bale-balentongin kayo, kaya kayong hindi kayo maliligaw. Sino dito yung ganun? Maliban kay Sir Benny, magagaling to. Para, alam nyo kung may mga valedictorian, tingin ko si Sir Benny tsaka si Miss Emma. With their experience. Sir Benny tayo magpaturo. Tama ba, Sir Benny? Correct me if I'm wrong. Regardless of industry, if you know the basic foundation ng accounting, debit, credit, income statement, balance sheet, ako yun lang talaga. Hindi alam ng kliyente kung ano yung financial statement tsaka balance sheet, ano yung nasa real account tsaka nominal account. Ganunin mo si client. Client, do you know the nominal real account? Patay. O, di ba? Kayo alam nyo yun. Sino dito alam ang real account? Sige, sagutan tayo ng accounting. Patype sa chat box. Ano yung real account in accounting words? Tuchip ka. Alam mo, galing ko, no? Natutunan ko lang din yan, di ko rin alam. Ang real account is normally balance sheet. O, tama ako. Nominal income statement. So, from every chart of account, asset, liabilities, and equity lang, within that, alam nyo na dapat kung saan siya papunta, kung real or nominal. As an accountant, you are one guiding the client, ano yun? Tama? So, sa tanong mo, ano pong commonly asked question during interview? 3 lang. Pasulat. Kami pa magtatanong, tell me more about of your work experience. Ito based sa mga international client Para lang may idea ko. Tatanungin lang muna, ano yung work experience mo? Ano ang hindi nakalagay sa resume mo na gusto mong sabihin? Yung iba hindi alam. Ang pwede nyo sabihin doon, aside from my resume, for example ako, aside from my resume aside na things na wala sa resume, I do coaching, I have a community, blah, blah, blah. Yung iba sinasagot, I'm doing teaching during off hours or nag-aalaga ng dogs. Gusto ko yun. Personal ang sasabihin, ha? Wag nyo nga haluan ng trabaho. Kasi yung wala nga sa resume, tama? Tapos, last, ang tinatanong lang naman doon is, ayun, ano doon sa job post ang malapit doon sa work experience mo, kaya ka nag-apply. The fact na nakarating ka sa final interview, most likely, kaya ka nakapasa is malapit ka doon sa industry. Tama? So, kaya ang tip ko sa inyo, pag hindi nyo industry at hindi kayo confident, wag na kayong mag-apply kasi hindi namin kayo mapapansin. Ako pag nagtingin, random, ano yung work experience na malapit? US daw, pak. Na-highlight ko na agad, pwede to. Ang bilis kong tumingin ngayon, alam ko na agad kung sino pwede. Ang nakikita ko lang dun sa mga nag-a-apply, bookkeeper. Ang option doon, ang dami ko nilagay na option, hindi pa sinagot. Namili pa siya ng sarili niyang posisyon. Oh, mas marunong pa sa agency, di ba? Namili siya. Anyway, yan. Okay, clear ba tayo doon, guys, sa mga newbies? Ang dami rin natin, Mga newbies, clear ba yan? Sa ask question. Yung more detailed ng how to win interview, magpapakatotoo ko, guys. May bayad po yung coaching ko doon. Sorry. I'll be fair doon sa mga nagbayad. Alam nila, Sir Rapi, ano yung pinagdaanan nila sa how to win interviews. Tama ba, Miss Emma? Pati yung actual videos ko, pinapakita ko doon. Medyo, yung interview kasi yung pinaka susi sa tagumpay. Kapag yun ang hindi nyo na-master, kahit gaano kayo kagaling, kung hindi nyo alam ang tamang way pag-interview sa client, di ba, Sir Rapi? May tama. Perfect na ng mga elite yan. Alam na mga dumaan sa akin yan, napakahalimaw na nila sa interview. Kasi they are being trained on how to do it correctly. Tamang pagtatanong, tamang buwelo, tamang approach, tamang timing. Basang-basa na nila ang tatanungin ni client. Tama? Mag-agree ba yung dumaan? Pa-type 1 kung umagri kayo doon. Favorite ko yun. Wala pa po Soon siguro sasabihin ko Karina sa community. Pero ba namang August, dumaan yung iba dito. Okay? Sana tayo? Para we can go na dun sa hiring ko. Tapos LinkedIn tayo. Tuturuan ko kayo paano kayo gumawa ng content sa LinkedIn. Which is yun naman talaga yung free webinar ko ngayon. Nalihis lang tayo. Pero I'm willing to share yung mga commonly asked question natin.
Tsaka yung work opportunity natin sa Singapore, si Sir Benny, yung mga uma-attend sa amin sa Singapore na training, gusto ko mag-propose sa kanila na paghandaan, pag lumaki yung AI na yan, kailangan natin ng tulong. Tama ba, Mr. Benny? Hindi kakayanin ni Edward. Promise. Meron ako nakausap na accounting firm, 3 na yung binigay ko, lahat sila susubok na. Kapag walang magte-training, may iwan si AI. Tama? Maiinip yung kliyente. So, dapat ready tayo doon sa needs na yon. So, yung mga hindi nakaka-attend, sana maka-attend kayo kasi you have an opportunity to train, to learn the software. Anyway, so far, okay tayo? Okay na tayo doon? Para we can move? Okay. So, ang hiring ko ngayon, para lang ma-idea kayo kung ano itsura ng normal na hinahanap ng kliyente ko ngayon. At kayo din, maaral nyo sa susunod, screenshot nyo, ano ba yung hinahanap, tsaka mga responsibility, tsaka mga tools, condition ng mga client ngayon. Eto na pala siya. Naka-screen share na. Finance manager. Ay, hindi pala. EA. Ano na ba ako? Nasaan na ba ako? Ano ba itong role na to? Ito yung EA, executive role, si Cebu. Sino taga Cebu? Bakit Cebu? Kasi gusto nyo doon magtayo ng, hindi na magtayo. Pag mag-team building, gusto niya mag-training ng hybrid. Pag nandun siya from US, pupunta siya sa Cebu, magte-training kayo doon. So, ganito si client. Kita tayo sa Cebu Zoom. Sila client, ganito magbigay ng details para alam nyo lang. Binibigyan kami ng ano yung klase ng client sa Alabama, ganyan. Tapos, ayan. So, kung nakikita yung mga responsibilities, actually, yung iba, kaya ko pa share para alam nyo, mag-search tayo, ano ba yung federal grants, ano ba yung multiple ganyan, para mabigyan ko kayo ng chance na makita na maaral siya at mabukas lang yung isip nyo na may mga ganyang kliyente na naghahanap ng ganyang skills sa grants, sa compliance, tama? Para hindi lang puro bookkeeping. So, para may idea kayo. So, ang trabaho daw niya, ayan, mag-assist ng note-taking, contact. May pagka-EA kasi to eh. Executive assistant na EA. So, ayan. So, ang hinahanap niya, wala naman sinabi dito yung client na CPA. Ang sabi lang niya, finance. So, kung finance kayo tapos mahilig kayong kaya nyong isupport yung pagka-admin side, possible. Pero kung nandito kayo at may idea kayo sa grants, o may kakilala kayong may alam dyan, pa-refer para yung chance of winning mataas. Actually, hindi naman lahat. Ang pinaka-hinahanap pa rin ni client is yung communication skills. Hindi po English Again, hindi communication. Ang ibig lang sabihin ng communication skills is kaya mong ma-relay yung gusto mong message sa client na hindi kayo nagkakalabuan, magkakaintindihan. Okay? So yan para may idea kayo full-time. As a newbie guys, matuto na kayong magtanong. Pag sinabing CST, Miss Yan, ano yung CST? Miss Yan, ano yung PST? Ano yung MST? EST? Ngayon pa lang alamin nyo na kung ano yun. Meron yun sa Google. Anong oras? Para alam nyo agad, before kayo mag-apply, anong kaya ba ng katawan nyo yung oras na binibigay. Pag CST, alam ko 14 hours to eh. Alam ko, PST 15 hours. Sige, Jai, ano po yan? Meron naman, si Miss Emma, yan din ang concern. Sabi niya, ba't dito siya matanggap? Baka sa age. I don't think so. Meron po sa community-wise si Sir Rapi. Hindi naman sa pag-ano, hindi pa naman 60 si Sir Rapi, pero 50 plus si Sir Rapi, nagkaka-client. Again, it's how you ayusin yung resume, lagyan ng loom, mag-aral ng mga tools, and be confident on delivering yourself during interview. Si interview talaga yung magdadala. Siya na yung kumbaga sa Miss Universe, top 3 eh. Kung 5 kayo, top 3, tas hindi maganda answer nyo sa blind. Wala naman. Actually, sa Pilipinas pa nga may age limit. Ayaw nila ng 50 plus 60. Gusto nila 45 pababa. Dito pa may discrimination. Sa US, wala. As long as you can work. Okay? So, ayan. Ganyan, Canva, etc. 2 months become, yan. Move tayo dun sa finance and controller role. Ito, madami-dami. Ito, operation, mabigat-bigat.
CPA ang kailangan. Pwede nyo naman screenshot to guys sa mga nanonood, sa mga, although naka-record ba tayo? Naka-record, nag-upload naman ako. I-upload ko na lang sa YouTube. Yan Labonete guys. Yan. Subscribe and like nyo na rin. Ayan. So ito, finance. Bakit parehas? Hindi iba na yung pinapakita ko ito pala. Finance and Operation Manager. Ito. Mabigat-bigat ang itong kaya dito kami may hirapan. Naulan, no? Kita na, hindi pa. Okay. Ayan. So, yung company, imagine 125 years na. So, kung gusto nyo, kaya ako tinatanong kung ang gusto nyo ba long term, pag tinignan nyo ilang taon na, stable na to, hindi na to, ang hanap na lang talaga nito is pagkagaling. CPA 3 to 5 years, FP&A. Ano yung sabihin ng FP&A? Analysis, di ba? Financial planning analysis. Pag nakita yung DF, baka kala nyo restaurant yan, di ba may FB, food and beverage, FBA, ganon. So, financial planning analysis yan. So, isa-isahin natin. Budget forecast. Kung nandito kayo, CPA kayo, kung kaya nyo itong gawin, recommendation, cost accounting. Pero hindi naman ata lahat mahirap makahanap ng saktong-sakto. Pero at least yung matindi kasi dyan yung forecasting. Kaya nga sabi ko yung matataas na level. Sir Benny, baka kaya mo to. Kaso graveyard lang talaga kalaban. Di ko na. Ayan, tapos ito, ano na lang to, AP process, 401, ano to, sa tax to payment, vendor, madali na lang yan. Alam nyo ba yung Gusto? Gusto is, tanda ito, Gusto is sa payroll software sa US. Madali lang yan. Naka-automate yan, click-click ka lang, tapos payroll run. Wise, alam nyo ba yung Wise? Diyan dumarating yung pera natin yan. Payroll yan, payroll nga, 401 payroll. US tax accountants, overseas, ayan, W2 1099, madali lang din yan. Kung aaralin nyo lang. Ayan, tapos, ayun na, operation. Kaya kasi, finance and operation. So, parang dalawang job. Siguro, medyo mabigat talaga kasi may finance na. May hawak ka pa operation. Kasi ako, ang hawak ko, kaya ko sa human resources. Recruitment sa ngayon, itong ginagawa ko. Hindi na ako nag-accounting. Policies and procedure, kaya nang gawin ng AI yan, guys. Kung SOPs, kaya nang gawin ng AI yan. So, ayan. Medyo CPA, 2 to 3 years. Time zone, ito medyo mahigpit sila sa time zone, guys. Ayun na, PST, Pacific Standard Time. C2 level, ayan, ako may din siya. C2 level English proficiency, hindi ako papasa. B2 lang ako eh. Ibig sabihin, fluent mang English, yun. Tsaka yung grammar, maganda. Ayan, QuickBooks, Harvest, Smartsheet. When I work, ano yun? So, ito may condition din siya, kaya dapat available during meetings. Naka-open ng camera, yung ba dyan, naka-open ng camera, so importante sa kanila yon. Work will be monitored, may tracking software sila. Medyo matindi, micromanaging to, kaya ewan ko lang kung makakahanap kami. Tingnan mo to. Ayan pa, may NBI clearance, pero competitive salary package, etc. Okay, sa mga newbies, baka ma-overwhelm kayo sa requirements, pero huwag kayong panghinaan ng loob minsan kung sinabing at least US, not Philippines. Ito mahirap din makahanap nito unless etong mga 1 to 2 years experience sa US, mga nagsimula na nung 2021 pa. So, anong ibig sabihin nun? Kung hindi kayo magsa-start ngayon, kailan ka pa kayo magkaka-experience ng 1 to 2 years? Tama? Kasi ako pwede ko na malagay sa CV ko, 4 years na akong nag-US client. Tama ba? So, ang ibig sabihin guys, sa mga nandito na gusto magsimula, simulan nyo na ngayon kasi magkaka-experience din kayo, huwag kayong mag-alala. May pupusta din sa inyo na kahit newbie kayo, bibigyan kayo ng chance bookkeeper. Doon kayo magsisimula magka-experience unti-unti hanggang mag-apply kayo sa malalaking agency na kilala, US, bookkeeper kayo, until such time, you gain the 1 to 2 years experience. Tama ba?
Tapos, yung iba sa inyo, pwede kayo mag-apply sa agency as a start. Tapos, eventually, agency lang din ako simula. Eventually, aalis ako sa agency, maghahanap ako ng direct client. Kasi, let's face it, pag agency ka, syempre may cut kami. Alangan naman. Business yun eh. Huwag nyo kaming awayin. Marami nang, ang lako ng cut ng agency. Kami kumuha ng client para sa inyo. Tama ba? So, kung gusto nyo kumuha ng client, edi mag-direct kayo. Pero ang kaibahan ng agency sa hindi, mas stable ang agency kasi mas stable in a way na client to client na nag-uusap di ba? Hindi na siya yung kayo na basta kayo bibitawan. So pag agency naman, pwedeng ibigay sa ibang client. Clear ba yon? On-site po yung siya tumatanggap kahit Oo, sa on-site. On-site hybrid. Madami ngayon sa hybrid. Kung gusto nyo yung mga bata-bata, mag-hybrid kayo sa Maynila. Ang dami. MAPTA, DNB. Yan ang marami ngayon Nakikita nyo ba yung nag-hybrid sa Cebu? Tapos until such time, pag gusto nyo na mag-transition, pwede nyo nang iwanan, tapos mag-apply kayo sa US, at least nakagain na kayo ng experience. Yan, okay. So, si Sir Benny sa local. Okay, clear ba yon? Let's go to LinkedIn, okay? Sino walang LinkedIn? Mabilis ba ako? Mga newbies, first timer, mabilis ba si Miss yan? Sige, isuslobo ko. Okay, sino walang LinkedIn? Okay, sige. Punta tayo sa LinkedIn. Lahat ba may ChatGPT? May ChatGPT? Tuturuan ko kayo paano ko kayo makagawa ng content using ChatGPT. Okay? Sige, let's proceed. Hunin ko yung yung isa ko. Tinry ko lang din to kanina. Eto, pwede nyo pa screenshot. Hindi natin screenshot. O magsulat kayo. Tawag natin wow. Oh. Ulit, wow. Who are you? Outcome. Asking if you're ready, how you want it to be done. Pakita ko sa inyo, out of this question, huwag ito hanapin saan mamaya. Kukurtin ko kayo, matutulog na ako. Sarap matulog. Miss yan, di ko nakuha. Okay, ang ginawa ko, who are you? I'm Marian Nabaneta, small agency owner looking for accounting firm and small, alam naman ni chat yung small, ano sabi ko dito? Small, sis looking to hire top tier team, top tier, mali-mali pa ako, top tier talent ang gusto ko dyan, Team Philippines. Make it not so pushy and convincing. Parang ibig sabihin, convincing, not so pushy. Given the vision to help business to scale and give work to Filipinos. Anong gusto kong mangyari dito, guys? Gawan niya ako ng content. 90 days. Anong ginawa sa akin ni ChatGPT? Nagawan niya ako ng content. Tingnan niyo yung lumabas. Post ko pala yung, post ko sa chat. Paki-copy, ha? Ang hindi ko mopya, kumukurting ko talaga to Laruin nyo lang, kumbaga nakuha nyo yung thoughts, sino daw ako? Kasi bakit si ChatGPT kilala na kayo? Kaya ko kailangan kayo maging visible sa LinkedIn, tsaka kahit anong social media, may tinatawag tayong algorithm. Sa kaka-post nyo, nakikilala ni ChatGPT yung personality mo, yung mga core values na gusto mong iparating sa client. Tama ba? So, si Miss, tingnan nyo mamaya, lalabas si Miss Yan doon. Kasi ako, visible na sa mga social media. Kung hindi kayo nagpo-post, ano makukuha ng algorithm ng LinkedIn sa inyo? Tsaka FB, wala. Walang mapigang data kasi wala kayong ini-input. Tama ba? Buti pa si Melody Fresh, bagong ligo. Sana all. Yan. Gusto ko yung bagong fresh. Ayan. So, tinype ko yan sa LinkedIn. Sa LinkedIn. Sa ChatGPT. Kaya dapat lahat marunong. Grabe si ChatGPT. Binigyan niya ako ng solusyon. Pakikita ko, ang galing-galing. Although, tinatamad pa nga ako kasi mag-content Eto, tingnan yung ginawa sa akin ni ChatGPT. Hindi ba naman kayo, di ba? Ito yung sinabi ko, Marian, helpful, 90 days, ito na siya. So, ibig sabihin, ang gagawin ko na lang, ang goal ko kasi, makakuha ng client through LinkedIn sa agency ko, tama? Yan, so share your story daw.
So ang trabaho ko nila maghanap ng photo with your team or laptop. Share your story. So ako naman, magkukwento ako kay ChatGPT, gagawa niya na ng story yan. Okay, so ganyan. Tapos, pinagawa ko kay sabi ko, nga akong Excel. O, ito Excel. Ito na yung Excel ko, guys. Tingnan nyo naman. Kaya kung kayo, hindi naniniwala kay LinkedIn, maniwala kayo sa Power Daily. Kasi dyan lang nanggaling yung bagong kong client. Nag-message. O, tingnan nyo. Monday. O, mahirapan pa ba kayong gumawa ng content? Okay? So, ang gagawin ko na lang yan, ano ngayon? Anong month ngayon? O, July. So, July 2021, maghahanap lang ako. Kaya importante, nagpo-post ako kung mapapansin nyo sa FB, nagpo-post ako ng mga stories at least once a day or 2 days. Bakit? Di ba nagta-time hop si FB? O, di ba, pag tinignan ko yung last year ko, sa Yanyan account ko, maingay ako sa social media, meron na akong photo reference. Clear? Na ganito pala, tapos may ano pa yun, screenshot ng year 2021. Ito yung buhay ko noon. Tama? Para makikita ng tao yung journey mo that year. So, anong ma-attract mo if you do that? Tandaan, si LinkedIn po, ang gusto ni LinkedIn, inspiring, educating, ano pa ba yung isa? Entertaining. Nakuha? Inspiring, educating, and ano yung isa? Ano nga yun? Entertaining. Di ba kahit naman kayo, pag nagbabasa kayo, pag nakikita niyo yung story ko, na-inspire kayo? Tapos minsan may education din. So minsan nagbibigay ako ng tips, random tips paano mag-apply, tama? At minsan may kalokohan. Mas marami ata kalokohan. Tama? So bakit? Kasi ang tao, ang human nature natin guys, is dun tayo sa mga taong nakaka-relate tayo. Tama ba? Sasama ka dun sa likable mo. Kapag hindi ka nag-post sa LinkedIn ang gusto mong ma-attract na tao, kumbaga hindi ka lalapitan. Ngayon, kaya ako nakakuha sa client sa LinkedIn kasi ang na-attract ko, gusto kong makatrabaho yun. Kasi parang ang sipag-sipag dun, no? Parang ang ganda ng mission nun, no? Gusto ko yung vision niya, pareho kami, makatulong, makapagbigay ng trabaho, makapag-hire ng Pilipino. Gusto ko siya. Nakukuha? Simpleng recipe yan na underestimate nyo kasi you're focusing on paano ba maghirap naman aralin, ang hirap naman ito, ang hirap naman. Wala naman pong madali sa buhay. Tama? Pero yung tinuturo kong ito, basic algorithm ng LinkedIn yan, ng human behavior, kung bakit ka bibili ng isang serbisyo. Tama? Kayo ba kaya kayo bumibili ng ng mga product? Si Alden, si Kat, kasi gusto niyo sila. Tama? Hindi kayo bibili, di ba? So, kung hindi kayo magre-represent ng values na gusto nyong i-portray sa LinkedIn or kung sino man kayo, hindi kayo makaka-attract ng client sa LinkedIn. At sa LinkedIn, guys, huwag kayong matakot mag-share ng personal story. Hindi kayo doon husgahan, walang marites doon, promise. Tapos, gawa tayo ng content at papakita ko sa inyo kung gaano ako gumagawa ng content. Using this etong binigay kong Excel para mag-guide ko kayo paano kayo gawa ng story. Ganito. I started my agency, di ba? Asan si Okay. I started my agency. I want you to give me a story of my life way back 2021 when I start my TaskWise agency. That time, someone noticed me on getting client. So he asked, hindi ko alam kung tama spelling, asked me to start my own agency. And from then, the rest is history. Wala. The rest is history.
So, ito nga yung ginagawa niya itong araw na to, i-document niyo yun para pagdating niyo way back last year, 2 years ago, may ma-post kayo na ito yung naging journey niyo. Newbie lang ako noon. Nakikinig lang ako kay Miss Yan. Now, I have my own agency. Okay? So, bukas may content na ako. O, anong nangyari, be? May content na ako. Tama ba? Huwag nyo na, intindihin yung spelling dyan. Bahala na si AI, intindihin yung thoughts ko. Pero dahil lagi ako nagpo-post, nakukuha na ni ChatGPT yung gusto ko ipahiwatig. Ayan. Empower Filipino, Code Support Starting Match. Yan. Di ba? Mahirap ba? May natututunan ba kayo, guys? Paano gamitin si AI in your own business daily? Di ba English ko sa Epic, kala nyo galing-galing ko, si AI yun. Baka alam mo ko, Englishera. Ang ginagawa ko guys, nasa phone, may AI ako sa phone, tapos nagsusulat ako ng thoughts, tapos pinapa-translate ko na sa kanya. As in literal, daily yan, kaya hindi mawawala sa ChatGPT. O, diba? So, all you have to do is gamitin lang yun sa LinkedIn and you will attract your ideal client. Paano naman yung Miss Yan, yung story mo as nung sisimula ka na agency ka pala, freelancer, parang ginawa ko rin kanina dito. Dalawa kasing ginawa ko. Freelancer tsaka agency. Pero pareho lang naman din. Tell story. Hindi siya na-download yung Excel ayaw niya. Pero same lang. Nag-ano lang naman siya ng, eto pala, pakita natin. Tanggalin ko na yung photo. Naka-share ba ako? Hindi. Kaya na bang gumawa ng content sa LinkedIn? Ay, ito pala yung una. Meron pa akong ginawa pang agency lang. Yung freelancer ko. Pero parang pareho lang. Hindi na ako mahirapan. O, di ba? Ito na siya. Meron akong ginawa pang free. Kasi agency yon. So, gusto ko naman, kung gusto ko ma-attract yung kagaya yung nagsisimula. So, paano magkakaroon si Miss Yan ng coaching? Kasi ma-attract ko naman yung mga nagsisimula sa LinkedIn na gusto mag-transition. O, yun. Ganun din. Halos same lang. Hindi ko nakita yung ginawa ko kanina. Pero same. Okay? Clear ba to? So, balik tayo sa LinkedIn ko. So, every day, anong nangyayari? Etong pinost ko na to, tingnan nyo. Gumani na siya ng ilan. So, at least once a day may post kayo. O, ayan. ChatGPT lang yan. Sinabi ko lang doon paggising ko. Tapos tinag ko yung lahat ng affiliated. Umani na siya ng 5,000 impression. Tama? Baka isa dyan, kliyente ko, nanonood lang. Okay? Marami din dyan, isang kliyente doon ko nakuha yung finance manager dito. Yung nag-email sa akin ito, paggising ko, kahapon, munti ko nang burahin kasi kala ko sino na nag-i-inquire. Buburahin ko na sana, kaso sabi ko, ay parang iba yung tinutumbok ng email niya. Yun. So, Monday kami mag-uusap, bookkeeper yung role. Ayan. Okay? Any question? Oo guys, kaya nga sabi ko sa inyo guys, sa LinkedIn tayo. Totoo yun, Glacial. Sa LinkedIn, wala pong doon, walang judgment doon. Ang tao doon, professional, naghahanap ng trabaho, naghahanap ng kliyente, naghahanap ng collaboration. Mas marami ang naghahanap ng collaboration. Meaning, tulong tayong dalawa. Madali ang buhay pag may collab. Okay? Clear ba yun? And then, nandito ba si sino nag-message sa akin kanina? Sweetie, nandito ka ba? Sweet? Asan na yun? Taga Davao. So, kanina may nag-message na sa akin sa FB. Ayun, nakagawa agad kami ng plano. Pwede naman ako i-message daling nandito. Alam nila, Miss Emma, yan sumasagot naman ako pag kaya ko Pero bihira lang binibigyan ko ng Viber pag talagang Kasi pag hindi ko nababasa sa FB, sa Viber ko dinadala. Maliban sa mga sila Judy, kilala naman ako. Pero sumasagot naman ako. Ayan, si Pritzy kanina. Ikaw ba yun, di ba? Ayan, nakagawa na agad kaming plano. Papunta siya dito sa Manila sa August 11. Taga Davao siya.
At sabi ko, gumawa ka ng community ng Accounting Peoples Davao. Kasi may Accounting Peoples Cebu na. Magandang may community kayo. Kung sino gusto dito magkaroon ng community. Ayan, Carmela, Davao. Lapitan mo si ano. Gagawa kami ng community doon. Gawa kayo ng FB group na puro Dabawenyo. Magkita-kita kayo once a month. Ginawa ng Cebu yan. Hindi ako magugulat someday pagpunta natin ng Cebu. Para na tayo magkakapamilya doon. Halimbawa, sino malapit sa Cebu? Yung tawid dagat lang. Ikaw dyan, Surigado. Si Miss Emma, taga Cebu. Baka November, nandyan kami. Imagine, di ba? As para na tayo ayan, tawid lang kayo doon. Albay, Negro. Kung sino gusto mag-create ng community doon sa area, pwede kayo sa akin magsabi, Miss Yan, gawa tayong community doon. Gagawa ko ng isang FB group para sa inyo, para lahat ng mga accounting peoples pumunta sa kanilang small community. Bakit? Doon kayo magsa-start magkaroon ng negosyo. Kayo nagpapalitan ng referral. Tama ba? Yun. Kasi meron doon ba, tulad sa Cebu, may hiring sa Cebu. Tapos pag nagkita-kita tayo, di ba, nandun na tayo sa Cebu, mabilis nang magkita-kita once may community. Nakukuha nyo ba? O yan, may Cebu na existing. Sabihin nyo lang, taga Batangas ako. Huwag kayong mag-alala, taga Batangas ako. Gagawa tayo ng Calabarzon. Sino nasa ano? Ayan si Leo. Leo nga, ikaw gagawin kong leader ng community doon. Ay, oo, yung link na Cebu, ang pangalan Kwentada. Teka lang, isi-send ko dito. Teka lang. Hintay na kayo. Ang nagmamanage si Mel. Ang ganda ng ginawa ni Mel. Ilan na sila doon? 26 na sila. Tapos nakikita sila monthly kasi nagtuturo si Mel. Yan ang maganda. May leader. Gusto ko yon. Yung sabi ko mag-initiate sila kasi hindi ko po kaya mag-isa. So kailangan ko kagaya nila na nagbibigay ng initiation. Send ko sa sa dito. Bigay ko na rin dun sa group ng coach yan yung Miss Emma para makuha mo dun. Dun ata si Miss Emma. Gawa tayo ng Calabarzon, sige. Tapos Davao. Ano muna, bay? Yung malalaki muna, mahirap ata yung maliliit. Teka lang, bigay ko lang muna sa inyo yung pentada. Sino pa? Gawa tayo ng si Sarapi, Bulacan. Ano yan? Mga norte. Nakita-kita na rin sila, si Sir Rapi, kami rin. Minsan magaan, ayan. Albay, natuwa sila. Di pa lang, Melody, tagalipa ka lang. Tanawan ako, si Lay, taga Balayan. Sino pa taga Batangas? Bigata dito lang nagkaroon ng community, oh. Ayan, Cavite. Kaya katang puntahan. Okay? Sino pa? Lay, pasulat nga nito, si Tunet, San Jose. Gagawa kami ng community ng Batangueño. Melody, oh, SM. SM Santo Tomas. O, sa SM Batangas. City, malapit si Lay. O, willing parang bukas magkikita-kita na tayo, di ba? Ang saya naman. O, SM daw. Okay. Question sa LinkedIn, tsaka sa daanan na yung LinkedIn, guys. Teka lang. Pakita ko lang ulit yung profile yung sa LinkedIn. Ayusin natin yung LinkedIn nyo. At saka magpakilala kayo doon, ha? Message nyo ako sa FB or sa LinkedIn. Tatry ko po ang best kong sumagot. Buti nga, taas pa ng energy ko ngayong linggo, eh. Hindi. Wala tayong wing. Sayang kasi. Ayan. So, balik tayo sa FB ko. Sa profile ko sa LinkedIn. Kasi guys, tingnan nyo yung ginawa ko sa LinkedIn ko. Kaya siguro na-attract ko yung mga nanghihingi ng accounting. Kasi talagang binago ko to. Ang goal ko nga, ma-attract ko yung mga nangangailangan ng accounting. So, pag nakita nyo yung top badge ko, yan, bridging business top, yan, di ba? Yan, accounting talent. So, syempre, yan, yun yung makikita nila. At sabi ng isang kliyente, nung naghahanap daw siya ng outsourcing firm sa Pilipinas, kasama yung pangalan ko sa lumabas. So, meaning, nakukuha talaga ni LinkedIn yung yung algorithm. Lima, tapos ako lang doon nag-reply sa LinkedIn. Sa lahat ng message niya. Kahit malalaki yung iba. Okay? Question na tayo. So, masaya na ba kayo? Yung mga newbie, masaya ba kayo sa first time? Join. Pa-type naman ng 2 kung masaya kayo. Hi, Jai. Ayan. Sagot ba ni... Hi, oy, mga first timer. I hope hindi ito lasa. Ay, si Melody taga Batangas. Ano ga?
Karibok kasi karibok ang mga Batangan. Sir Karibok Benny. nga po. Ay, minsan Sir Benny, kayo naman magturo. Pwede ba? Kayo naman mag-lead ng ano. Magagaling si Sir Benny. Si Miss Emma, tingin ko mas maraming share. Any experience nyo or meron kayong slide dyan, Sir Benny, pwede kayo magturo, ha? Yung iba dito, pwede rin kayo magturo. Kagaya si Grace last time. Grace, CPA siya, nagturo siya ng local tax. Okay? What else? Sinong hindi pa nakaka-attend sa everyday webinar namin ng Friday? Ay, ng every Miss Yan, question. Normally, parang sa Pilipinas, at least sa 6 months. 6 months mo sa client. Tapos pakiramdaman mo, kung ikaw ang accountant, nakikita mo naman yung numbers. Baka pwede, baka naman, client. Ako kasi ganun ang katwiran ko eh. Pag binigyan ako ng offer, tapos sabi, ito lang muna ma-offer ko. Okay, for the meantime, okay with this $8 per hour. But eventually, if I see your books, I will be the one to ask increase. Tapos tatawa si client. Tapos nakita ko may pera naman eh. Minsan naman, nakita ko walang pera. Ako pa magsasabing, ikat mo na yung oras ko kasi wala na tayong pera. Ang mahal-mahal ko eh. May ganun din, na part-timers lang. Sige, wag mo na akong gawing full-time, part-time lang kasi mahal. Pwede yun. Okay? Sino pong hindi pa nakakasama sa every 3 p.m.? Same, ganun na lang gawin nyo, guys. Kung saan kayo pumasok na Zoom, etong Zoom na to, ito lang yung Zoom natin, 3 p.m. every Tuesday to Friday. I-save nyo na po yung link. Pasok lang kayo ng pasok, 3 p.m. para lang kayo may klase. Siguro naman kung saan nyo nakita yung link, i-save nyo na. Okay ba sa mga newbies? Tapos itatry ko every Sunday, may free webinar. Mag-request lang kayo ng topic. O siya, picture tayo. Nakailang oras tayo? More than 1 hour. Ay, lalabas na yan. Sir Benny, matagal ka na ba sa community? Hi, Amy. Bago lang po. As bago, sir, kamusta naman yung community natin? Okay naman. Marami naman nakukuha rin mga idea. Pero Yes. nagmumuni-muni. Actually, si Sir Benny, apply din siya doon sa isang client. Kaso sa Pilipinas kasi may age limit. Pero given the nakita ko yung CV ni Sir, kung experience lang din naman labanan, grabe, wala na akong masasabi. 'Di ba? Kaya gusto kong matuto sa kanya kasi napaka-experienced niya. Ako din gusto ko pang matuto. Yan. Kung may exam, tapos siya katabi ko, perfect ako. Yan. Pero, Mas taas ang grade ko kay sir, no? pero lang talaga ako, practical na Excel, ganyan. Pero walang limited sa coding. Pero yung Excel na na ma-manipulate ko, kaya kong gumawa ng, yun lang ang strength ko. Kaya sir, sana yung Singapore mag-grow pa para kakailanganin namin ang tulong nyo dun sa training part. Kasi dapat dun sa training part na yun, malalim yung understanding dun sa ikot ng system sa Pilipinas at yung logic. Diba? Magtuturo ka, hindi mo naintindihan yung in and out ng tax implication kada i-enter mo sa system. Diba? So, kailangan namin tulong mo dun. Kaya nga, coach, na muna yung minsan nag-iisip rin ako na bago magtanong kasi di ba, Singapore kasi yung Singapore accounting yung tinuturo, pinipilit kung paano para mapakinabangan yung automate sa Pilipinas. Hindi sir, valid yung question nyo kasi pang Pilipinas talaga siya. Develop Singapore pero it will be adapted sa Philippines. Sila dapat ang mag-adjust sa atin. Yung gusto natin, siya ang masusunod sa system, hindi sila. Tayo. Yun naman ang ko talaga, coach, na para makapagbigay din ng inputs na yung ibig sabihin hindi maka-open dun sa system. Ako tingin ko okay na okay yung feedback mo. Room for improvement. Thank you, sir. Ay, so agya, picture tayo game. 1. Talaga naman lalabas pag picture, Judy. Miss you. Pizzy! Ayan, mga talaga, oh. Mirna. Si Jomel, mahal na mahal yung EP. 1,
2, 3. Next po. Happy ba tayo? Pa-type naman ng happy kung happy. Sir Rafi, thank you sa mga nagpi-feedback, sa mga nagre-request. Sa full support. Sa mga newbies, sana hindi to ang huli. Magtuturo pa tayo ng madaming libre soon. Ang gusto kong sunod sana, solid basic bookkeeping. As in, kaya nga gusto ko sa Sir Benny, baka mas mabigyan tayo ng turo. Gusto niyo ba, Sir Benny? Maganda ang coach. Pag yung, pero practical lang nga dahil halo-halo yung local na local talaga. Local. Kasi dito naman talaga tayo, kahit international ang gusto nating client, ang talagang kailangan solid sa'yo, yung understanding mo sa basic bookkeeping, tsaka financial statement, balance sheet. Pag yun nagawa nyo, guys, hindi kailangan ng US experience. Mabobola nyo yung client kasi nasa utak nyo yung concept ng basic bookkeeping. Tama, sir? Hindi yan, software lang yan. Kailangan nyo lang maaral sa puso. Tapos, ay, may pumapasok pa. Taga-floorbox na lang to si Lou. Lou! Huwag na magsara ng gate. Tapos, Lou! Uwian na. Tapos na kami. Magpo-floorbox ka na, be. I miss you. Uwian na, be. Lou, uwi